Nakatakdang makipagpulong sa mga miyembro ng ASEAN Emergency Response and Assessment Team ang Embahada ng Pilipinas bilang suporta sa search and rescue operation sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Tinulungan naman ng Embahada ng Pilipinas ang ilang Pinoy na naaresto sa Amerika dahil sa anti-immigration drive ng Trump administration. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brands. Patuloy ang pagsisikap ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar na mahanap ang 4 na Pilipinong nawawala matapos matabunan ng sa mga miyembro ng ASEAN Emergency Response and Assessment Team para suportahan ang ginagawang operasyon sa Gumuhong Gusali. Tutungo rin pa Tinutulungan na ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipinong naaresto sa Estados Unidos bilang bahagi ng anti-immigration drive ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sa pahayag ng Philippine Embassy, nagpaabot na sila ng nararapat na consulate assistance para sa mga nakulong na Pinoy at tiyakin na maayos ang pagtrato sa kanila. Sinabi rin ng Embahada na may karapatan na makontak ng mga nakulong na Pilipino ang Embahada at ang nakakasakop na konsulada para humingi ng tulong at tiyakin ang patas na pagtrato at makausap ang kanilang mga kaanak kung saan may regular silang nagsasagawa ng welfare check at binabantayan ang kanilang kondisyon. Matatandaan noong Enero ay aabot sa higit 20 Pilipino ang inaresto matapos masangkot sa mga ilegal na aktibidad na kalaunay na ipa-deport pabalik ng Pilipinas. Samantala, pinagtibay ng Pilipinas, World Health Organization at health ministries ng iba't ibang bansa ang kolaborasyon sa pagsusulong ng patient safety o kaligtasan ng mga pasyente sa pag-access ng serbisyong medikal. Sa press conference sa Pasig City kaugnay ng idinaos na 7th Global Ministerial Summit on Patient Safety, kaugnay dito tiniyak ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na dinadala na ang dekalidad at mabilis na serbisyong medikal hanggang sa pinakamalalayong lugar sa bansa. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.